In this time, super hype ang mga EVs, yet meron pa ding mga car bodies who would prefer a tried and tested ICE from reliable brand. This is the 2026 Mitsubishi Destinator GLX CVT. It's a base model Destinator priced at 1.38 million. Yung na-vlog kasi namin last time was GT top of the line that cost 2 million na din. May isa pang variant, yung GLS, that cost 1.6 million. But in this video, let's focus kung anong mga feature ang meron itong base model Destinator. But before we start, shout out kay Sir Chivanuya. Matagal niya ng request to. Sorry ngayon lang nagkaroon ng available to vlog here at Mitsubishi Las Piñas kasi mabilis siya ma-sold out according kay Sir Johnny. And car bodies, if interested kayo, you can contact Sir Johnny. I-flash na lang namin yung contact details dyan sa screen. And sabi ni Sir Johnny, may available silang unit to test drive. Kaya if interested kayo, mag-visit lang kayo dito sa Mitsubishi Las Piñas and look for Sir Johnny. For the color availability, we have Blade Silver Metallic, Red Metallic, Graphite Gray Metallic, and Quartz White Pearl. So, car bodies, yung pagka-white niya, makikita nyo naman na hindi siya plain or flat white. And car bodies, maganda yung color combination niya sa matte black. Although, may additional car bodies na 15,000 para sa kulay na ito. So, unang mapapansin natin dito sa harap, yung kanyang unique na design and plastic covering dito sa part na to. And dito naman, mapipil na natin yung honeycomb na design. And dito sa ating grills na open, which is matte black na siya. Pagdating naman sa lower bumper, which is matte black pa din. Ito yung pinagkaiba niya sa ibang variant. Kasi yung GLS ay body color, yung top of the line naman ay silver yung kanyang bumper. So dahil nga base model tayo, wala tayong front camera and front sensor. And wala din tayong fog light. Pero may abang tayo in case na gusto mong maglagay ng fog lights. So, sa lights natin is same lang sa design ng ibang variants, pero itong white ay hindi siya DRL and park light lang siya na nagsiserve as turning signal, while yung ating low beam and high beam is projector LED. So, car bodies, that's all para sa ating front fascia. Check naman natin yung engine. It has a 1.5-liter turbo gasoline engine mated to CVT producing 163 PS and 250 Nm of torque. Sorry, no manual transmission. Main difference sa other variants, wala na itong drive modes. For fuel economy, 8 to 10 km per liter city and up to 15 to 16 km per liter highway. Pero syempre, depende yan sa driving habit and sa dami ng sakay mo. So that's all para sa ating engine. Check naman natin yung side profile, pero sara muna natin. So, overall look niya, car bodies, malaki na talaga siya. And pagdating sa kanyang mga body lines ay astig. Pang SUV talaga yung datingan niya. And simulan natin sa gulong. Ang sukat niya is 225/55 R18. And ang pagkaka-unique niya sa ibang variant, siya lang yung mayroong dark gray na rims na nagmamatch sa body claddings, which is nagmumukha siyang Black Series. Sa side mirrors naman natin, body color and power adjust para manual fold siya. And meron din tayong turn signal na LED. Pagdating naman sa ating pillars is blackout lang siya. And sa ating door handle, body color and keyless entry na din siya. And nandito ang ating susi. So car bodies, ito yung ating key fob. Ang meron lang dito is lock and unlock. And sa likod niya is meron logo ng Mitsubishi. And for our dimension, 4,680 by 1,840 by 1,780 mm, 2,815 mm wheelbase, 214 mm ground clearance. So, para magka-idea kayo, comparable sa size sa CR-V na 7-seater din, but this one is taller and has more wheelbase. Check naman natin yung sa likod. And dito naman sa likod, makikita natin yung extended na spoiler and nandun ang ating shark fin antenna. Nandito din ang ating third brake light, defoggers and wipers.
Dito naman, nandito ang ating logo ng Mitsubishi and badging ng Destinator. And sa lights naman is same lang ng design sa harap, which is all LED. Sa lower bumper naman, which is matte black, wala nga lang tayong rear sensor pero meron tayong reverse camera, and yung full size spare tire natin is nasa ilalim. So that's all, open naman natin yung tailgate. Since base model siya, hindi siya naka-power. So dito sa likod, ang makikita natin, meron tayong tatlong under storage dito. Bali 5 siya kasi meron tayong side compartment na open. And nandito din ang ating toolbox. Ang size naman ng ating cargo space is 360 liter. Kapag pinold naman natin to, magiging 1,100 liter. Kapag pinold naman natin yung sa second row, magiging 1,800. Ang kagandahan naman dito is meron siyang divider na nagsiserve as support. So, pwede mo siyang lagyan ng mabibigat na bagay or upuan. Before we start with interior, here are the safety feature. Front and side airbags, ABS with brake assist, stability and traction control, active yaw control, hill start assist, and reverse camera. Shoutout nga pala sa new members ng Carbu PH na sina Hey Joe, Bal Aguirre, kay Mikay Tinapay, sino kaya yon? At sa bagong elite sponsor na si Sir Cedric Cruz. So that's all sa ating exterior, and sara na natin to. Tawagin na natin si Ate Ara. Thank you, Aya! So, ngayon naman, let's start sa ating interior. And first, dito muna tayo sa ating door panel. And as you can see, guys, meron tayo here hard plastic sa upper area. And then, yung ating door handle naman is naka-matte black design. And guys, naka-leather naman yung ating armrest with gray accent. And dito naman yung ating mga buttons. So, yung ating windows here is power adjust, while yung ating driver area naman dito is naka-automatic naman siya. Ayan, yung ating buttons, naka-matte black lang din, and then may design siya konti here. And dito din yung ating buttons for our side mirror, which is power adjust and manual fold. And dito naman guys, sa lower area natin yung ating speaker. And kung mapapansin nyo, medyo naka-slant siya guys. And maganda yung pagka-design niya. At nakaharap pa sa ating driver. Anyways, meron din tayong total of 4 speakers. And also guys, meron tayong abang na tweeters here. So kung gusto nyo siyang ipa-upgrade, pwede nyo siyang palagyan. And also guys, meron din tayong rubber insulation here sa ating lower area. So let's check naman guys yung ating interior. So, ayun guys, nandito tayo sa ating driver's seat. And yung ating seat here is fabric. So, expected naman yun dahil this one is a base model. And also, kung mapapansin nyo, diba, ang luwag here sa area natin. Kahit na ang tangkad-tangkad ko, 5'6" ako, ayan. Kasyang-kasya pa din ako. Anyways, yun nga, yung ating seats sa driver area is naka 6-way manual adjust. While yung ating passenger naman is naka 4-way manual adjust. And then, yung area naman natin here sa left side natin, nandito yung ating aircon vents. Meron siyang design here na gloss black with silver accent. And then, dito naman sa lower area, mga abang na buttons here. Also, our fuse box. Dito din sa lower part yung ating hood release and yung ating gas release here. And also guys, kung mapapansin nyo, merong aircon vents here. So, try natin kung aircon nga siya. So, ayun guys, yun nga, aircon nga siya, and hindi siya kasing lakas nung aircon natin here. Pero pwede na siya para hindi mainitan yung ano natin. Binte. And then, kung nakapalda ka, hindi naman lilipa rin yung palda mo. Dito naman sa ating steering wheel, ayan, kapareha siya ng Montero and Expander. But this one is naka-urethane. Also, all black din siya. Yung ating Mitsubishi logo here is naka-chrome, while yung mga buttons naman natin here is naka-gloss black. So, dito sa left side natin, guys, nandito yung ating controls for our infotainment, while yung right side naman natin is for our calls. And kung mapapansin nyo, wala tayong cruise control, paddle shifter here. And nandito naman sa likod yung ating stocks. Yan, para silang manual. We have here for lights and wipers.
Ayan. So, check naman natin guys kung tilt and telescope. Uy. So, ayun guys, tilt and telescopic yung ating steering wheel. So, balik na natin siya. Yeah. And then, yung horn naman natin. So, ayun guys, check naman natin yung ating gauge here. And kung mapapansin nyo, meron tayong 2 analogs here. And then, yung ating gitna naman guys, is meron tayong 4.2-inch digital display. So, ayan, kung gusto nyo ng full screen, available naman yan sa ating mga higher models. Para i-navigate yung ating gauge here, meron tayong buttons here sa ating left side. So, check naman natin guys yung ating visor here. Ayan. So, walang mirror yung sa driver area, pero ang lapad nung visor natin. Ayan. So, yung ating mirror is nasa passenger lang. And also, meron tayong grab handle sa ating passenger area. And then, yung ating sunglasses holder here. Also, nandito din yung ating map light. Ayan. And kung mapapansin nyo, meron tayong seatbelt warning here. So, pag inopen natin siya, iilaw din siya. And also, yung ating rear view mirror here na manual. Pagdating naman sa dashboard, guys, naka-matte black plastic siya. While yung ating infotainment case naman here is naka-gloss black. So, meron tayong 8-inch digital display infotainment with wired Apple CarPlay and Android Auto. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, meron tayong radio here sa ating left side and yung ating clinometer here. Ayan. Meron din siyang compass dito and then meron din tayong altitude. So yung location natin is makikita nyo here. And then another settings here, yan. So nandito yung ating vehicle information and then kung mapapansin nyo dito sa upper area, merong button. So, ayan. I-click nyo lang yan para mag full screen siya. And then, paano siya i-back? Ayan. Merong home here. So, ayun naman. And then, also, pwede tayo mag-connect ng device natin. Ayan. Yung phone natin. And then, meron din tayong clock. And also, our air conditioning. And, pagdating naman sa ating aircon, ayan. Full screen natin, guys. And then, kiklik lang natin yung buttons here sa lower area. Bukod sa meron tayong display ng aircon natin here sa ating infotainment, meron din tayong physical button. So, dito sa baba natin yung ating fan speed button, while sa right side naman natin yung ating temperature. And also, yung aircon pala natin, guys, is naka-manual. And then, kung mapapansin nyo, guys, yung design ng ating buttons here, parang naka-piano keys. Also, kamukha niya din yung design sa ating expander and X-Force. And guys, dito naman sa lower area natin yung ating 12-volt socket and then USB port na Type A and Type C. Ayan. And then meron din tayong small compartment here, lagayan ng ating phone. And then also guys, dito naman sa gilid natin, yan, magkabilaan sila, both passenger and driver seat. Meron tayong small compartments here. And then yung ating glove box naman, yan. Tadan! Hydraulic assist na siya guys and also maluwag yung ating glove box. And additional guys, ang dami nating compartment. Hulaan nyo saan yung compartment natin. Charot. So ayan, meron tayong compartment here sa ating passenger. So if ever may mga shoes kayo or slippers, pwede natin siya ilagay here. And pagdating naman sa ating armrest guys, naka-leather na siya. And check naman natin yung loob. Ayan. Wala naman siyang anything sa loob niya, pero malalim yung ating compartment here. Yan. And then, dito naman sa ating center console, meron tayong 2 cup holders. And yung ating design here, meron tayong silver and gloss back design. Dito naman sa ating shift knob, ayan, kung mapapansin nyo, naka-leather na siya guys. Also, meron din tayong electronic parking brake here with auto hold. And dito din yung ating push start button. And yan, kung mapapansin nyo guys, yung ating center console here, diba? Ang ganda ng pagka-design niya. Hindi lang siya too basic. And nakakadagdag ng angas and dating yung ating all-over design here. And ayan guys, kung mapapansin nyo, napaka-practical ng layout natin here. And check naman natin kung practical ba and sulit yung ating second row. Dahil SUV nga yung ating Destinator GLX, yung mga amenities here
is perfect talaga for family. Especially this one. So, let's check guys. Meron tayong tray here. Ayan. So, kapag nagugutom ka, pwede kang kumain here. And also, meron din tayong cup holders. Pwede din siyang lagyan ng gadgets. For example, na lang iPad. Yan. Pwede siya dito. Also, meron din tayong small pocket here. So, pwede siyang paglagyan ng cellphone. Meron din tayong another pocket dito sa lower area natin. So, ayan. Ang dami niyang pwedeng ilagay. And also, kapag naman nalobat yung phone nyo guys, no worries, meron tayong charging port here. We have Type A and Type C. And dito naman sa upper area natin, yung controls for our aircon. So, yan guys. So, yung ating aircon, nandito lang siya sa ating gilid. So, wala siya sa gitna. Kasi guys, sa mga higher variant natin, meron tayong sunroof. While dito naman sa ating basic model, meron lang tayong dome light here. And ayun guys, kung mapapansin nyo, diba, ang lawak pa din ng space natin here. So pagdating sa headroom dito sa back seat, ayan, medyo mataas pa din. So kahit matangkad ka, kasya ka dito. And sa knee room naman, ayan, diba, sobrang lawak ng ating space here. So very comfortable umupo dito. And also kung tatluhan man kayo, kasyang-kasya kayo dito. Kasi yung tunnel natin, hindi naman siya ganun kataas. Ayan. And kung paano naman guys, i-adjust yung ating seat, meron lang tayong lever here. Siguro. So, ayan. Ayan, madali lang siyang i-adjust. Also, kung gusto mo naman siya i-recline, check natin. Ayan. Meron siya dito sa may gilid. So, ganun lang naman siya i-adjust, guys. And guys, kung dalawa lang naman kayo, pwede natin ibaba yung sa gitna. So, pwede siya maging armrest. And meron siyang 2 cup holders. Pagdating naman dito sa ating door panel ng second row, same pa rin naman yung design niya. Black plastic here pa din dito sa taas natin. And yung armrest natin naka-leather with silver accent here. So, ayun lang naman guys, yung ating second row. And bukod sa maluwag siya, madami namang amenities na pang-family ang pwedeng magamit here sa ating second row. And check naman natin yung likod kung ano bang meron doon. And para pumasok naman sa ating third row seat, itatambal lang natin to. So, let's go. So, ayun guys, madali lang siya itambal so hindi mahirap pumasok. And tawagin naman natin si Aya. Let's go! So, ayun guys, nandito na kami sa third row and I am with Aya. So, Aya, ano naman yung nandyan sa gilid mo? Let's check. So, ayun, car buddies, meron tayong grab handle dito and meron tayong small compartment na siguro lagay ng phone. And meron din tayong clip dito na parang sabitan ng seatbelt. Ayan. Tapos, meron din tayong cup holder dito and parang may small compartment din na pa ganon. At meron tayong small windows dito. So, habang nasa biyahe, makikita mo pa rin yung nasa paligid mo. Alright, so yun. Same lang din naman dito sa aking side din. And then dito naman sa ating upper area, nandito yung ating aircon. So, very ano pa din, hindi may initan yung mga nasa third row kasi may aircon tayo here. And also our dome light. The space naman, car buddies, sa katawan ko is hindi na siya comfortable kasi Medyo hindi na. masikip na. Kasi masikip na siya. Parang mas okay dito if mga bata, ganon. Lalo na kay Ate Ara, syempre, hindi talaga Hindi kasya. nakakasya dito. So, pang second row na lang tayo, guys. Pero na-adjust yung sa second row natin. So, ayun, car buddies, na-adjust na natin yung second row. And comfortable na siya para sa akin. Kasi hindi din natin alam if yung uupo dito is malaki or what. So, suggest pa din na kahit okay dito mga bata na lang. And also, pwede dito kahit mga 3 bata or 3 kids yan. Kasi kasya naman. Pero if ever, ang mga teenager na medyo masikip na nga, pang second row na sila. Ang dami pa rin yung amenities kahit base model lang, yung ating Destinator GLX. So, yun lang naman guys. Anong impression nyo sa ating SUV right now? Comment down below. And tara, ayan, labas na tayo. So, that's all, car buddies. I hope nag-enjoy kayo sa aming car review for today. And again, thank you so much, Mitsubishi Las Piñas, for accommodating us. For its price naman, guys, ang kapresyo niya is yung ating Xpander Cross. Although, mas premium lang siya because that's their top of the line. Yung ating
Destinator GLX naman, mas maganda yung datingan niya at mas maporma dahil na din siguro yung design niya is parang SUV, while naman yung ating Expander is naka-MVP na type. Also guys, yung ating Destinator GLX is naka-turbo na, kaya naman mas powerful siya. Well, pero nyo pa din naman yan, so kayo pa din na magde-decide kung ano yung pipiliin nyo. And also guys, kung mapapansin nyo naman yung nasa gilid natin, kung medyo high-end yung gusto nyo. So ito naman yung kanilang top of the line, which is the Destinator GT. Less tech and less masisira in the long run and mas madali siyang i-maintenance. Kaya sa mga less tech na ayaw ng masasela na sasakyan, mas okay na din yung marami tayong option na ganito. So, car buddies, what do you think? Comment down below. And also, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, kindly like, share, subscribe, CarViewPH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming upcoming video. So, yun lang guys. See you on our next videos! Bye! Who would prefer a tried and tested ICE from reliable Brand. tried and tested ICE from reliable. Ano ba? Bakit mo nababulala ka? Price. 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 Gutom yan. Price. 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 Okay. It's a base model Destinator. Price. Price talaga. Then itong white na to ay hindi siya DRL. Nakakainis naman. Rolling. Ha? Rolling. Thank you, Aya. So, right now, let's start naman sa ating wait lang. So, let's check naman yung ating interior. Hindi, malay mo, yung mga bata, makulit, lagyan ng bayan tsaka candy, di ba? Tapos ano, sabihin niya. Mamadali, gutom na kasi. Sorry lang. Ano ba yun? Parang di nagka-carb. Tingnan niya kasi dahil na rin sa... ano ba yun? Ba't di ko kamisado? But, medyo mas... Wait nga! Last na.